magandang araw mga kapitbahay. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Mataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Excited po ako sa recipe na ipapakita namin sa inyo for today dahil ito sa mga kakaibang pagkain na makikita dito sa Pampanga. No? Of course, we all know na sa Pampanga kilala kami sa pagluluto. Pero another reason kung bakit kilala ang Pampanga sa aming pagkain is because we have exotic food, no? Meron yung kamarong, meron yung sawa, meron kung ano-ano pa. But for today, Mrs. A, ano yung ipapakita natin? Coca. Coca. Sa English, ano yun? Repeat. Yung betute, ano? Yung betute. Yung ano, palakang bukid o palay? Stuffed frogs, yeah. No? Dito po sa Pampanga, sabi, bakit daw meron mga ganitong mga pagkain sa Pampanga? Well, one reason is yung noon, noong mga panahon pag maraming, pag may kalamidad, minsan meron infestation of insects or whatever. Kung may kakulangan sa pagkain, yung siguro yung natural quality, yung tendency ng Pilipino to be resilient, no? Mag-a-adjust ka, sabi nga, namamaluktot. Ano ba yan? Kung maigli ang kumot, mamaluktot. So, kung ano yung meron, yun ang kinakain nila. So, nung nagkaroon ng minsan yung mga rice fields dito, may infest ng mga kamarong. No, yung basta yung mga lumilipad na insekto, niluluto nila. Maraming palaka sa rice fields, niluluto nila. So dito sa Pampanga, ang kasabihan, if you can eat them, no? But before we eat them, we have to cook them. So sa amin, kung pagbabalik, ipapakita namin sa inyo ang betute. So, si Edwin na magluluto. Yung pong marinade, i-mix muna natin yung vinegar. Pero binawasan po ito sa recipe dahil 2 frog lang yung... Mahirap pong maghanap ng frog. Medyo kailangan madaling araw kang pupunta sa palengke. Binenta yata doon sa suki. Siguro. Pina-reserve natin eh. Pwede rin pong walang marinade, pwedeng salt and pepper. Paano mong nilinis yung palaka? Yung palaka po, marami pong klase paglilinis ng palaka. Meron nilalagyan ng abo para hindi dumulas yung balat. Pag tinatanggal. Pag may gumagamit ng basahan, hinihilang konti-konti. Turo ng mga nagtitid ng palaka, bababad nila sa suka para maalis yung dulas. Parang sa hito. Yung hito. Importante po sa paglinis ng batute, huwag pupunitin yung side kasi lalabas yung palaman. Bali, may balat, wala na siyang balat Wala din. na. Pero iingatan mo yung side, ano? Tapos tatanggalin yung bituka. Kung may puga siya, iiwan nyo yung itlog ng palaka.
Tapos tatanggalin niyo po yung kanyang mga paa. Yung yung paa niya sa unahan. Paa sa una, tsaka yung paa dito. Ah, yung parang nakaganon, yung mga fingers kung sa atin, yung feet, yung foot. Yung bituka, yung malilit pa bituka, pag nilis bituka, binabali pong gano'n, hihilahin na natin ito. Yung maliit na, mapapansin nyo may maliit na palaka, bali ito po yun, tinatadtad po yung maliit na palaka para siya yung gagawin palaman. Pati buto. Ano na lang natin dito. So, pati buto kasama. Tago yung isa. Ngayon kung meron siyang itlog, Yung itlog niya yung color black. ay nahanap ng tatay mo yun nung una kang nagluto. Yan, tama. Sabi niya, ba't wala yung malutong-lutong na? Bata ako, kumakain ako niyan, pero yung paalang. Yan ang health, yung walang cholesterol. Sa palay lang yan eh. No? Tapos, Habang bago natin prepare yung mga iba niyang sahog, i-marinate natin sa bilis. Habang pinag-mimix natin yung mga... Ngayon, ito pong mga giniling na palaka, alisin na natin to. lagay po natin sa isang mixing bowl. Sibuyas, bawang, konting asin, paminta, tapos yung alagaw ulit. Ano kasi yung alagaw sa kapapa? Tanglad ay tangle. Pero dali pong itanim niya. Kukuha ka ng sanga, saksak mo sa lupa. Ito yung paper. Sa likod. Pag na-mix natin ng mabuti po, So, gaano katagal mong i-marinate yung pwedeng bago, habang nagpre-prepare ka. Mas matagal na ka-marinate, mas maganda. Hindi rin, dahil Para suka lang- yan eh. Para lang may lasang konti. Para pag prito mo, Siguro at least 30 minutes. malagay po natin yung Kailangan mo to? pag ano sa kamay ko. Ah. Yung palaman, ipapasok po natin. Nung bata ka pa kami, yung lolo mo, Antonis po ang father ko, pag uumpisa na kaming lumakad, maglulugaw siya ng palaka para daw matibay yung aming mga binti. Masarap din adobo rin to. Kaya lang mahirap hanapin. Pag tag-ulan, meron. Pag hindi Basta, tagulan, wala. Pag umulan na, Marami rin palang mailalagay sa isa. Kaya pala gusto mo malalaki yung palaka. ayan. Kaya, betute siya. Yung mataba. Parang buntis eh. Yung parang yung tadpole, di ba, mataba. Pinuno mo ng laman. Pinalaki mo yung palaka. So hindi mahirap tanggalin ang balat niya, ha? Pwede mong patanggal sa palengke, di ba? Pwede. Pero kung kayo lang, basta ibabad nyo sa suka, mas mabilis pa yun. O kasi ang hito, ganyan kung tinatanggalan yung dulas niya eh. Iwasan nyo lang Konting mapunit itong suka. side. Ilalabas yung palaman. Kaya pala pag malaki ang tiyan mo, sabi ng mga tiya ko noon, Patbeto. bala mo, tugak tambatan, sasabihin. Hindi ko alam ibig sabihin yung pala yan yun. Ano yung batan? Hindi ko alam. Ririnig ko lang sinasabi nila. Dati pag nung mga ano yan, pag meron akong gustong lutuin na Pampangan, tatawagin ko. Kasi mga pamilya po na mga kusinero at kusinera. Yung mga pamilya namin. Buntis na siya, oh. Taba na. Pusog.
Bali putol yung ano niya, yung hanggang siko. Doon sa may joint. Oo. Siguro kung marami yan, ilalagay ko sa piping bag, tapos pinipisil ko lang paano sa loob. Hindi mapupuno. Pinapasok ko talaga sa loob eh. Hindi, saka mo i-press. Tagalagay ka, tapos i-check mo na lang. So, ang preparation niyan medyo matagal din. Pero kung marami kang gagawin, palilinis mo na sa palengke. May tinatanong kasi sa akin. Ang sasagot. Ha? Tikman mo pag nalasa ka. Mahanap ka agad ng hihigaan mo. Pag natumba ka, hindi ka na tuloy-tuloy ka. Pag na Busog na yung mga lalagyan natin palaka. ng palaman yung palaka, okay na siya. Magpainit po tayo ng mantika, tapos ito yung ating preprito. So, na walang meat ito, this is all, Frog. frack. Kokak. Gumagalaw-galaw ng gano'n yun. Ayan. Ayusin mo yung posisyon, ah. Wala nakadapa. Okay, ayan na. Tumatalsik na. Dapat siguro, inano mo muna yung mga palaka. Pinunasan mong gano'n basa eh. Malamig kasi yan. Pero balik ka rin na natin. Tuloy-tuloy na natin. Hindi naman pala lalabas yung yung palaman. So medium fire lang yan, Medium. Parang di agad masunog. Dahil yung palaman yan, niluluto pa. Tingnan po natin yung ating Drain mong mabuti dyan, ha? niluluto. Makita niyo, pumuputok yung balat, oh. Parang sitsaron. Ayan, oh. Nagkakap. Bob po nga. Kaya, ayan, hindi pa tama ang kulay niyan. Yan ang tamang kulay. Balik ka rin muna natin. Balikan mo muna natin, Takpan mo uli. 2 minutes. Color, nice. Pagka May blisters na yung yung skin ng palaka. Yung meat ng palaka. Ayoko lumapit, baka ako magkaroon ng luto na po yung ating palaka niyan. Huwag mo munang i-off. Lulutuin ko yung palaman, sayang. Tapos i-drain natin yung oil. Ilagay mo na to. Hindi lang. Tugak is kapampangan for palaka. Kasi dahil wala tayong yung parang strainer yung nilalagay sa pag nagpiprito, yung nakadikit sa kawali, nagba-brown agad. Kaya sa mga establishment, meron silang basket. Para hindi nakasayad yung piniprito doon sa bottom ng kawali o lutuan. Pantay ang luto. Dito kailangan natin balik na rin. Okay na yan. Yan lumulutang na. One sign. Pag lumulutang na, wala nang wala nang tubig. Okay. Down palaka. Tapos na po. Ito yung ating finished product, no? So, yung mga nawawala ng Prince Charming, palagay ko itong dalawang to, yung hinahanap ninyo, pero wala na, hindi mo na sila. Ito po nangyayari sa mga echosera sa Pampanga, nagiging ulam sila. Ano ba natin titikman ko na Kutsilyo. wala tayong, ayan. Titikman ko ba? Ikaw na lang. Request ko kasi, Tikman mo. tinikman ko ito ng isang araw. Pero hindi ko matandaan ang lasa. Masarap. Kasi Masarap yung siya. dahil pag Masarap siya, pero pag na-imagine mo, wow. nakakaawa. Kung nakita naman ninyo kanina, no? Anong pinagdaanan Nakakaawa ang itsura. pinagdaanan ng palaka para maging ulam. Parang yung rabbit. Nagluto na ako ng rabbit pero hindi ko makain. Naawa ako sa itsura. Kung yung Prince Charming nyo naging palaka ulit, alam nyo na ang gagawin, sundan nyo lamang po ang aming recipe, tatarin ninyo. Pero eto na.
akin, this is the second time pa lang na nakakain ako ng frog on. Documented, dahil ni-request ni Sunny. Sabi ko, sure, sige. Tapos na-realize ko, teka, titikman ko pala. Wag na lang yata, sabi ko. But, eto, napilitan ako. And, thanks to you. Kumakain na rin ng palaka. Palaka. Okay? So, yung mga matatapang dyan, and adventurous enough to try our recipe or to use yung mga farm, mga sa rice fields, no? Na frog, hindi yung... Hindi nasa garden Hindi nyo. yung kahit na anong frog. Baka poisonous pa yung makuha ninyo. Of course, we cannot use that. Paano nila malalaman kung ano? Pagka na sumakit na yung tiyan nila, poisonous yung nakain nila. Tanungin nyo yung frog. Kung poisonous ba siya. Of course, yung mga nabibili sa palengke. Hindi naman. Hindi naman. Yan. So, for questions, comments, suggestions, violent reactions sa pinagdaanan ng frog, drop us a message sa amin pong Facebook page, facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen, and our older episodes sa amin pong YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. Don't forget to like and subscribe. This has been another episode. Maraming salamat po.